Dear Lady Love TV. Billionaire's Wanted Assassin. Tunghayan na po natin ang ika-4 na bahagi. Natatandaan ko ang mga mata na pumatay sa dad ko. Naramdaman kong buhay pa siya. Itong invention ko. Wala akong balak na itest ito sa iba. Ako lang ang research subject nito. I've used it a few times. This project will end with me. At hindi alam ng team mo ang tungkol sa side project mo ito. Kaya kumuha ka ng computer engineer para maging assistant mo. Tama ba ako? Tumango si Nigel. And I need you to develop a computer system that would show me pictures and faces habang ini-scan yung utak ko. Pagka-inject ko ng sleeper peptide sa sarili ko, isi-set up mo sa akin yung brain scanner. I'll show you how before the actual procedure. What exactly do you need me to do? I mean, anong klaseng computer system yung iniisip mo? I need you to make the machine more sophisticated. It should be able to form words based on the images that are shown on screen. Na resulta naman ng brain activity ng subject. My brain activity. Yung mga images na ipapakita mo during the brain scan, they should be pictures of assassins, faces, female, from 12 to 15 years ago. We'll start with 250 images per session. I-record natin ang study gaya ng ginagawa ko. I don't know, Nigel. I didn't sign up for this. Yun ang totoo. Maaaring functional na ang machine na to, pero mukhang siya ang inaasahan ni Nigel na tutulong dito para i-polish ang project mind reader nito. Ang pinakamabuti niyang gawin ay ibigay na lang kay Aven ang quasi-perfect na mind reading machine kasama ang sleeper peptide at panooring mabigo ang matandang iyon. Makaganti man lang siya sa pambubugaw nito sa kanya kay Nigel. Please help me. Royce, hindi ko alam kung bakit pero ikaw yung pinagkakatiwalaan kong makakagawa nito. I'm an engineer, not a hacker. Kung kaya ko mang gumawa ng program na mag-feed sa'yo ng images at pictures na kailangan mo, na makita habang binabasa ng machine yung utak mo, saang mundo mo ako pakukuhanin ng larawan ng how many? 250 assassins? I assume, isasuggest mong dagdagan ang bilang na yan sa susunod na session. Kung hindi mo pa rin ma-recognize sa mga unang picture na iyon ang killer ng daddy mo. So, tumango ito. Siguro 500 pictures per session yung maximum. I'll show you 5 pictures, minus the brain scan and the peptide injectable. At malamang, nandoon ang taong hinahanap mo. Gustong sabihin ni Royce. Well, here was the object of her mission, served to her on a silver platter. Napakabilis na nakakaduda. Pagbalik sa lab ay sinabihan na ni Nigel ang team na magligpit na at magtutungo sa kalapit na resort. Iniisip ni Royce na i-report na kay Aven ang tungkol sa natuklasan. Pero may kung ano ang pumipigil sa kanya. Walang signal sa lugar na yon. Pero may sarili naman siyang sat phone na pwedeng gamitin. Napagkasunduan ng lahat na mag-rent ng tents sa halip na mag-check-in sa hotel. May mga tents na pang 3 katao at may pang-isahan din. Tumayo si Roy sa tabi ng puno at pinanood ang papalubog na araw. Namalaya niyang may papalapit sa kanyang kinatatayuan at kahit hindi lumingon, ay natitiyak niyang si Nigel iyon. Pumesto ito sa tabi niya at tinamaan ng sinag ng araw ang maamong mukha nito. Bakit nga ba ngayon lang siya napansin? He had a pair of sad, secretive eyes. Parang may itinatago. Parang malungkot. Hindi na malaya ni Royce na nakatitig na pala siya sa binata. Pero hindi siya nito sinita. Magbo-bonfire daw yung mga kasama natin. Sa halip ay sabi ni Nigel. Tara doon? Nakadamo saglit ng pag-iinit ng pisngi si Royce dahil sa pagkailang. Pero agad din niya iwinaksi ang pakiramdam at tumango sa lalaki. Okay. Nasa tabing dagat ang mga kasamahan nila. Marunong din palang mag-unwind ng mga scientist. Naisip na lang niya. Naupo si Royce at pumesto si Nigel sa tapat niya, sa kabilang panig ng bonfire. Do you drink? Tanong ng katabi niyang si Ruth. Tama lang sabihing hindi niya kasundo ang babaeng to. Baka kaagaw sa atensyon ni Nigel ang tingin nito sa kanya. O di kaya ay sa mga lalaking miyembro ng research team. Tinanguan lamang niya ito. Agad siya nitong inabutan ng isang bote ng beer. Thanks.
Roy said. Inirapan lang siya ng bruha. Natawa na lang siya. Namalayan niyang tumabi sa kanya si Nigel. Hugh, are you okay? Tanong nito. Tumango lang siya. Hindi na rin nagsalita pa ang lalaki pagkatapos. Pinanood lang nila ang ibang kasamahan habang nagkukulitan at nagiinuman. Ilang sandali pa ay lumabas mula sa tent si James. Naupo ito sa kabilang tabi ni Royce. She handed James a bottle of beer from Nigel and gently clicked her against it. Ali submitted all the photos she had taken after a week's assignment on spying after the Philippine president. She flipped her phone open and smiled upon seeing that her bank account had another 1 million pesos added to it. Nang makasakay sa kotse niya, ay agad na tumunog ang alarm sa kanyang hikaw. Another mission. Pinaharurot niya sa sasakyan hanggang sa makarating sa opisina ng Orion. She took the elevator and pressed button U50M. Maya-maya pa ay nasa underground passage na siya ng Orion, 50 meters beneath the ground. Naroon ang cube para sa susunod niyang mission. It scanned her eyes and it opened. Again, not my size. Bumuntong hininga si Ali at kinuha ang set ng truck driver's uniform na naroon. Kasama sa cube ang susi ng truck. And there's no gun. Dalawang sasakyan ang gagamitin nila pabalik dahil may mga lab equipment silang kinuha mula sa research facility. Nag-rent ng van si Nigel sa hotel para sa ibang team members. At ito umano magmamaneho ng dala nilang sasakyan. May sarili namang driver ang hotel vehicle. Royce would be riding with him. Kasama din nila sa van sina James, Ed at Tony. Si Reese at Ruth ang bahala sa mga biochemist at iba pang staff sa van. Naunang umalis sa mga kasamahan nila, kaya hindi sila nagsabay sa daan. Pag napapatingin si Royce kay Nigel, nakatabi niya at nagdadrive, ay napapaisip siya kung ano kayang totoong ordinaryong engineer lang siya at hindi ito ang misyon niya. May pag-asa kaya sila? 2 oras na silang nasa biyahe at malapit na silang makabalik sa syudad. Royce gave a quick glance at the side mirror at nakita ang isang malaking truck na humaharurot. Hindi kakaiba iyon pero iba ang kutob niya kaya pinanood niya sa salamin ang paglapit ng sasakyan. Maluwag sa ibang lanes at parang wala namang balak mag-overtake ang truck. Pero bakit sobra yata ito kung makadikit sa kanila? Palapit na ng palapit ang truck at lumaki na ang refleksyon nito sa side mirror. Nigel! Roy shrieked, but the truck already hit the back of their van. Kung walang seatbelt ay sumalian na siya sa harap. Bilisan mo ang takbo. He pressed on the accelerator and the van almost flew forward. Ano nangyayari? Sigaw ni Tony. I don't wanna die. Sigaw naman ni James. Muli binundol na naman sila ng truck. Bilisan mo pa, Nigel. Ani Ed. Palipat-lipat ang tingin ni Roy sa daan, kay Nigel at sa higanteng truck na bumubuntot pa rin sa kanila. Then the truck advanced hanggang sa kasabay na nila ito. Royce freed herself from the seatbelt and bent over Nigel's seat to try to see the driver pero hindi niya ito makita. Muli ibinundol nito ang van nila. Nigel lost control of the wheel, sending the van into a spin. Royce! He shouted when she slammed onto the windshield, but she managed to grab the wheel despite the savage ache in her head. She climbed over his lap to take over from him. Medyo nahihirapan siya pero kung hindi niya to gagawin ay mapapahamak sila. Royce felt Nigel spread his leg open so she could sit between his thighs. It was an intimate position but she didn't have time to think about what Chet. The hell with his truck. Pinaharurot pa niya ang van. Sinipat niya ang side mirror. That was when she recognized the face of the driver. Ali? Nahabol sila nito at binundol silang muli. Why? Alam ni Royce na parang nakikipaglaro kay kamatayan sa ginagawa niyang to. Kilala niya si Ali. At kung mission nito ang patayin sila, hindi ito titigil hanggat hindi nito natutupad yon. Pero kung nais nga nitong patayin sila, o siya, ay dapat pinasabog na lang nito ang van. Ano kaya ang balak ng kaibigan? Do you have a gun? Sigaw ni Royce kay Nigel. What? A gun? Bulyaw niya. Dali-dali nitong binuksan ang glove compartment at naglabas ng handgun. She stepped on the accelerator. At nang makontento sa layo nila sa truck, pinihit ni Royce ang manibela at hinintay na lumampas ang van sa concrete barrier sa gitna ng bago niyang tinakpan ang brake pedal.
Agad siyang bumaba ng sasakyan at tumayo sa kalsada. Wala siyang sinayang na oras. She shot at the front tires first. At nang mawala ng kontrol ang driver at tumagilid sa kalsada ang truck, she shot at the gas tank until liquid spilled on the road. Nagsimulang lumiyab ang makina ng truck. Nakita niyan tumalon palabas ng sasakyan ang nagmamaneho niyon at tumakbo patungo sa kagubatan sa tabi ng highway bago tuluyang kumalat ang gas at nasindihan ng apoy mula sa makina. Nagliyab ito at parang bulkan sumabog, ilang metro mula sa kinatatayuan nila. May mga parte niyon na nagliparan, ngunit parang takot na natiling nakatayo si Royce sa gitna ng kalsada. She watched as the blaze swallowed the truck in furious red flame and black smoke. Ali, hindi siya maaaring magkamali. Dire-diretso si Roy sa opisina ni Aven, hindi malaman nagbigay galang na makaharap ito. My dear girl, hindi mo ba ako yayakapin? Tanong ng matanda. Nanatili siya nakatayo lang at matiim na nakatitig dito. Alam nito kung bakit siya naroon. Come on, Royce. Anito habang nagsasali ng wine sa gablay na nasa mesa nito. It was just a reminder. It has been a week now, you know. I don't remember being given a deadline, Roy said. Well, you are now. Lumapit sa kanya si Aven, the gablay of wine in his hand. You know how I always want to play God. Dear Royce, ayokong iniisahan ng mga kampon ko. Hindi kita iniisahan, Aven. At wala akong balak na gawin yan. You set your reminder to the wrong agent, don't you think? I can't prove it unless you tell me something good. Uminom ito ng wine. Nagdadalawang isip si Royce. Does my assignment end here then? Now, Royce, you know that's not for you to say. I gave my agents the assignment and I alone will decide if it's done or not. Does it follow then that you alone decide if your agent leaves or not? Ngumiti ito. Royce knew she was one of Aven's aces. Baka nga siya lang ang sumasagot ng pabalang nito. Wala na siyang pakaalam. Lalo't napatunayan niya na ang tunay na kulay nito. Maging ang kawalan ng halaga ng buhay niya sa Orion. Ibang species ng coin snail ang kinukunan ng peptide na ginamit ni Doc Albano para sa test subject ng mind-reading machine na naimbento niya. Nasa Pampanga ang research facility. Has Nigel perfected it yet? Umiling si Royce. I believe it's almost finished. Once he's shown me how to use it, pwede ko nang kunin yung machine at ang unreconstituted peptide para mga engineers at scientists muna dito magpatuloy ng project. Hindi niya na binanggit na walang plano si Nigel na ituloy ang project kung hindi yun magtatagumpay sa sarili nito. Kailan kayo babalik sa Pampanga? Nigel hasn't given us any instructions yet. Isa pa, may higanten truck na muntik na aruruhin yung van namin kaya hindi na malabong ipagpaliban muna niya ang pagpunta doon. Ikinumpas ni Ave na malaking screen sa harap nila. May pinindot ito mga button at sumara ang blinds at nabawasan ang liwanag ng mga ilaw. Binuhay nito ang isang 3G projector sa ibabaw ng mesa nito at lumabas ang imahe ng mga mining site sa Pilipinas. Naitamunong mo na ba sa sarili mo kung saan nagpupunta yung tuneto-niladang ginto na namimina sa bansang to? Smugglers. Good guess, ani Aven. Pero nasa 15% lang ang naitatabi ng mga smugglers. 25% is legally traded. Another 25% is deposited in the Philippine Treasury. The rest is being saved by the Philippine government for this. Aven gestured at the projection. Philippine Catapult 2050. Royce read. Yes, mula noong 1980s ay nag-iipon na ang Pilipinas ng 35% ng ginto mula sa kabuuang mina nito sa bawat taon. All these are kept in random depositories all over the archipelago, all under maximum military security. The United Nations has foreseen a worldwide depression by 2045, which may last for as long as 5 years. After that, the gold that has been saved by the Philippines will be the country's means to be declared as the strongest nation in the world. Idagdag mo pa ang mga Pilipino nagkalat sa iba't ibang panig ng mundo bilang karagdagang tulong sa planong ito. You want to scan people's mind to determine every random gold depository? Exactly. And I want Nigel to invent his machine with this objective in mind. And what about the peptide that has to be injected into the subject? Madali na yon. Kung ano-ano ang iniinom ng mga tao sa panahong to. Pampaputi, pampakinis, panlinis ng dugo.
Presyuhan mo ng mas mahal at mas lalo nilang gustong bilhin. Sa advancement sa medical technology, baka kusa pa nilang ipaturok yan sa sarili nila. Pwede ding ipakalat sa hangin para ma-inhale ng subjects bago i-scan ang utak nila nang wala silang kamalay-malay. Nagtagi sa mga bagang ni Royce. And by stealing every gram of Philippine gold, you get to kill an entire nation. Without these resources, this country will die. Is that your plan, Evan? Humalakhak ito at tinapik-tapik pa ang balikat niya. Pagkatapos ay iniabot sa kanya ang isang cube. Your next assignment.